Siyempre guys, bago lumapot ang ating kare-kare, meron tayong share sa inyo kung ano nga ba yung pampalapot natin. So ganyan guys, sa magiging itsura natin. Kapag tinapos nyo ang video na to, makikita nyo kung ano yung ginamit natin na pampalapot din guys. So syempre, unahin natin iprito ang ating gagamitin kasi hindi na natin siya pakukuluan. At syempre, hugasan natin maigi ang ating pechay. Isa-isahin natin kasi minsan nakasiksik din yung dumi sa ilalim ng ating tangkay. So ayun guys, yan lang aking gagamitin na gulay. Talong, sitaw at puso ng saging at pechay. So ayan guys, hiniwan na rin natin ng pahaba. Depende sa type na gusto nyo paghiwa. Nasa sa inyo yan guys, kasi sa akin nadala na ako kasi nasugatan ako na medyo pahiwa tayo ng ibang hiwa. So ayan guys, meron din tayong hinihiwang sitaw. So sabay-sabay na natin hiwain niya. At yung puso natin, syempre, mas malambot pa sa puso mo. Yo, charot lang guys. So ayan, hiwain natin ng bahagya lamang sa ating gustong laki. So, hiwa-hiwain lang. Siyempre, wag din natin kalimutan hiwain yung pechay. Hatiin natin sa gitna. So, igisa na natin ang sibuyas bawang. So, napakalat ng aking kusina. At dagdagan natin ng konting tubig. So, habang yan, lalagyan na natin yung gulay. Papakuluan na natin siya kasi luto ng ating baboy. Kaya hindi na natin kailangan magpakulo ng ating baboy kasi naiprito na natin siya. So, lutuin lang natin hanggang sa maging ganyan ang itsura niya. Ano na siya, malambot-lambot na. So, sabay-sabay ko nga pala yan guys, nilagay kanina. So, kapag ganyan ang itsura niya guys, ready na siya lagyan ng atsuete. So, ang bibili ng atsuete is laging basa. Atsueteng basa, bibigyan kayo niya sa palengke. Alam nila yan. So, wag yung tuyo kasi wala nang kulay yun. So, ayan, magiging ganyan ang itsura niya kasi paluto na. So, haluin lang natin ng bahagya yan. Habang hinahalo natin yan, dahan-dahan lang syempre kasi malalamog ang ating gulay. So, lagyan din natin ng peanut butter, unsweetened. So, nabubulol pa nga ako dyan So, pero, ayan, lagyan natin ng konti lang. Huwag naman masyadong marami para konting ramdam lang ng mani sa ating kare-kare. So, ayan, lagay lang natin yung kalahati. At yung kalahati, tago nyo lang kapag gusto nyo ulit magkare-kare. So, haluin lang natin ulit. So, puro na lang tayo halo, no? Buti pa yan hinahalo. Ako hindi hinahalo. Oh, charot. So, ayan guys. Yung ating piniritong liempo, i-boost na rin natin yan guys. Hindi na natin masyadong pakukuluan yan. Kasi luto na ang ating baboy. So, yan yung isa sa isang technique na pwede nyo gawin. Pwede nyo iprito or pwede nyo pakuluan. Pero ako kasi gusto ko maligat-ligat ang ating karne habang kinakain. So, ayan. Sabi pa nga ng hipag ko Bahal, ang sarap. Parang sa restaurant tayo kumakain. O, ayan, may fiesta bagong din tayo. Hindi tayo. Lagi kami meron yan guys kasi mahilig kami sa bagoong. So, eto na guys, i-reveal ko mamaya kung paano ko ginawa yung pampalapot na yan. What you see, di ba? Pag kalagay pa lang natin yan, konting halo pa lang yan mamaya is napakalapot yan na. So, haluin natin tingnan nyo, makikita nyo dyan, di ba? Hindi pa yan guys kumukulo What more, pag kumulo pa ang ating kare-kare, mas masarap talaga, di ba? Home guys, lagyan din natin ng mamasita sa pampasarap. Kung umabot ka sa video na to, ibig sabihin, interesado kang malaman kung ano ang ating ginamit. So, ayan guys, ang ating giniling na bigas nga pala. Yan yung nagpapalapot sa... So, ibabad lang natin ang ating bigas sa loob ng magdamag at saka tayo gumamit ng blender at gawin natin yan at hanggang sa madurog ang ating bigas. So, yan lamang aking video for today. Salamat sa panonood guys.